Magandang araw mga kabayan at shout out pala mga kabayan sa ating mga bagong subscriber at sa mga datihan nating subscriber. Nako mga kabayan, maganda ang ating pag-uusapan ngayon mga kabayan. Pag-usapan natin mga kabayan ang privilege speech ni Congressman Abante mga kabayan. Kung napanood niyo mga kabayan, grabe naman talaga siya, pasigaw-sigaw pa talaga siya dun sa privilege speech niya. Talagang parang pinapakita niya na magaling siya at nagyayabang, 'di ba? Mga ganyan yung mga attitude ng isang taong mayabang na yung pasigaw-sigaw ka na parang nananakot, 'di ba? Kahit naman sa umpisa nung Quadcom hearing nila mga kabayan, makikita nyo naman kung anong attitude nitong si Congressman na Atras Abante mga kabayan, Tapos nagagalit siya mga kabayan sa mga DDS vlogger kasi nga daw binabash daw siya. Kasi nga, 'di ba? Bago ka kasi magpuna ng ibang tao, tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin kung ano bang ugali mayroon ka, 'di ba? Tapos ngayon pag binanatan ka ng mga DDS vlogger, iiyak ka at magsasalita ka na alamin muna namin yung batas, yung nakikita ng ordinaryong tao kung ano ka. Yun ang batas ng ordinaryong tao. Ikaw nga alam mo yung batas, pero anong ginagawa mo ngayon? Mga idol, sinabi niya nga na at pinagmalaki niya mga idol na sa kanyang distrito daw mga idol ay drug free daw. At pwede naman daw pala na maging drug free ang isang lungsod nang walang namamatay at walang nagbubuwis ng buhay. Pwede naman daw yun. Yun ang pinagmamalaki niya mga idol. At ipapakita ko sa inyo mga idol yung kasinungalingan niya mga idol. Sa mga pinagsasabi niyang ang kanyang distrito ay drug free daw. Draw kuno, sabi ni Congressman Atras Abante mga idol. Nais ko sang sabihin sa inyo na ang distrito ko po ay drug-free. Pero walang napatay. Kahit isa. Pwede naman pala eh. Pwede naman pala na ang isang syudad, ang isang bayan, ang isang distrito, pwedeng mawala ang drugs na hindi mo kinakailangan pumatay. So ayun mga kabayan, napakinggan nyo mga kabayan ang kanyang pagmamalaki na ang kanyang distrito daw ay drug free. Sasabihin ko lang at babasahin ko sa inyo mga kabayan kung ano ang mga nasasakupan ng district niya, ng distrito niya sa Maynila. Nasasakupan niya District 6, North Paco, Pandacan, San Miguel, Santa Ana, and Santa Mesa, bordering Makati, Mandaluyong, Quezon City, San Juan. Ayan ang mga nasasakupan ng kanyang distrito mga idol. 'Di ba? Sa tingin niyo mga idol, drug free talaga ang kanyang distrito? Tumira ako mga idol sa Mandaluyong. Congressman Atras Abante, sigurado ka na dito sa distrito mo, drug free talaga? Para nagpapatawa ka yata, Congressman Abante. Mandaluyong, drug free. Quezon City, drug free. Paco, drug free. Baka nananaginip ka lang, Congressman. O baka hindi mo naman talaga kasi alam dahil hindi ka naman pumapasyal dyan sa mga nasasakupan mong lugar. Pumapasyal ka lang siguro dyan 2 beses lang. Nung
tumakbo ka ng pagiging congressman at baka nga nung nanalo ka, hindi ka na pumunta sa mga nasasakupan mo dyan sa distrito mo Kaya wag mong sabihin at wag mong gawing tanga yung mamamayang Pilipino at sabihin mo dyan na ang distrito mo drug-free. Sa panahon nyo ngayon, sa administrasyon na to, sasabihin mo drug-free ang distrito mo? Distrito mo, sasabihin mo drug-free? Ngayong panahon na to, wag mo nang gawing mga bobo yung sambayan ng Pilipino, atras abante. Sobra na yan. Alam mo ang batas. Oo, alam mo ang batas. Pero inaabuso mo naman. 'Di ba? Alam mo nga, inaabuso mo naman. Na ang feeling mo, ikaw na ang magaling sa lahat. Tingnan mo ang sarili mo, atras abante. Sasabihin mo pa, binuto tayo ng sambayanan. Alam mo palang binuto ka ng sambayanan. Pero kung makaasta ka dyan, kala mo, hari ka dyan. Hari ka na. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. At huwag mong babanatan yung mga DDS vlogger dahil sinasabi lang namin yung nakikita namin sa'yo, sa attitude mo, at kung ano yung pinapakita mo dyan sa Kongreso. Basa ka pa ng basa ng verse ng Bible, ginagamit mo pa yung verse ng Bible, tapos ang ugali mo, ganyan naman. Mismo ngang mga nasasakupan mo sa relihiyon mo, nililibak ka na, di ba? Nung sinabi mong lahat ng nahawakan mo sa relihiyon mo, bumuto kay Tatay Digong, anong nangyari? Yung iba, naglabas ng hinaing na hindi naman pala si Tatay Digong yung binuto nyo. Isang kasinungalingan mo na naman yun. At ngayon, magsinungaling ka na naman na drug-free ang distrito mo. Wag. Wag atras abante. Pagmamalaki mo na ang distrito ko po drug-free. At pwede naman po pala nang walang namamatay na ang isang lungsod ay maging drug-free at walang nagbubuwis ng buhay. Ang ganda ng sinabi mo. Parang ang layo naman sa mga nasasakupan mong lugar. Di ba? Sabihin mo pa, distrito mo walang drug-free. Mandaluyong, Quezon City, San Juan, Santa Ana, drug-free. Sa panahon na to, pwede pa siguro nung panahon ni Tatay Digong. Baka yun ang kiniklaim mo nung panahon ni Tatay Digong. Mr. Atras Abante. Huwag mong i-claim ngayon sa administrasyon na to. Dahil alam mo naman at alam ng sambayan ng tao na talamak ngayon ang droga. Kaya huwag mo na kaming bulahin, Atras Abante. Kasinungalingan mo. Huwag mo nang gamitin ang salita ng Diyos at magbasa-basa ka pa ng mga verse ng Bible. Hindi mo na maluloko ang sambayan ng Pilipino, Atras Abante. Kayo na po. Bahala na po kayo. Kung ganyan po ang congressman ninyo, ang kongresista ninyo dyan, na nakakasakop sa inyo, ay bay, mag-isip-isip na kayo. Ay nako, Atras Abante. Isa pa. Alam nyo po ba yung, nabalitaan nyo yun, di ba? Yung may ni-raid. May ni-raid na malapit sa Malacanang. Drug din yun, Mr. Atras Abante.
At para malaman nyo po, sa distrito niya po yon, sa San Miguel po yon, San Miguel, Maynila. Drug din. Na malapit sa Malacanang. Noong October 24 yata yun, o October 12. Kung ano po yung October 12 or 24 yata yun. Basta ngayon lang po yan. 2024 October. San Miguel. Na nahuli ng NBI, di ba? May isang nahuli lang. Isa lang ang natimbog dun, ha? Sa drug din, ha? At wag mo sabihin atras abante na hindi mo distrito yan. Sa panahon ngayon, kung sasabihin mo, Mr. Atras Abante, na nung sa panahon ni Tatay Digong, na drug free talaga yung lugar mo, maniniwala pa sa iyo ang sambayan ng Pilipino. Pero sa ngayon, sasabihin mo drug free ang distrito mo. Sarilinin mo na lang yan. Dapat nga hindi mo na pinagmalakihan dyan sa Kongreso eh. Hindi mo ba naisip na mapapahiya ka lang naman sa sinabi mo? Ikaw lang naman ang napapahiya sa sinabi mo. Sasabihin mong pinagmamalaki mong drug free ang distrito mo. Huwag mo nang gawing tanga yung mga Pilipino. Mr. Atras Abante. Ay nako po. Ayan po mga idol, hanggang dito na lang po ang ating reaction dito sa congressman na to na si Atras Abante, na pinagmamalaki niya ang kanyang distrito daw ay drug free sa panahon ngayon. At pasigaw-sigaw pa siya, pasigaw-sigaw pa siya. Ano pong masasabi niyo mga idol? At free po kayo na maglagay ng iyong mga komento dyan sa comment section. At maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat din po sa mga bago kong subscriber at sa mga datihan kong subscriber. Maraming salamat po sa inyong lahat at ingat po tayo lagi, lalong-lalo na sa mga kapwa ko OFW, saan man tayong sulok ng mundo naroroon. Ingat po at God bless you all po. Always remember po, God is good all the time.